Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napabuntong hininga si Claire nang marinig ang sunod-sunod at tila nagmamadaling katok sa pinto ng inuupahan niyang silid. Alam na niya kung sino iyon. Naidasal na lang niya na sana ay walang topak ang landlady niya at maunawaan sana siya nito. Pero nang buksan niya ang pinto at mabungaran ang nakapamaywang na si Aling Rosa, alam niyang hindi dininig ng Diyos ang dasal niya. "Kahapon ang due date mo, Claire. Nag-aabang ako sa iyo sa bahay kahapon ah." Bungad agad nito. "Pasok po muna kayo, Aling Rosa." "Hindi na. Mamimili pa ako mamaya para sa paninda ko. Ano, magbabayad ka na ba?" Kinapa niya ang pera sa loob ng bulsa ng kanyang house dress. 7 tig-100 piso iyon. "Aling Rosa, 700 lang ho kasi ito at..." "Naku naman, Claire! Huwag mong sabihin sa akin na magbabalanse ka na naman. Aba, mula ng unang buwan ng pangungupahan mo rito, palagi ka na lang may balanse ah. Ano ba naman yan? Kung hindi mo kayang mangupahan at nahihirapan ka sa pagbabayad, doon kayo tumira ng anak mo sa ilalim ng tulay. Libre doon." Galit na pagtatalak nito. "Pasensya na po, Aling Rosa. Medyo mahina kasi ang benta ko nitong mga nakaraang araw tapos nagkasakit pa si Totoy. Na-confine siya ng 2 araw sa ospital noong nakaraang linggo. Kinapos ako sa pambayad." Hinablot nito ang pera sa kamay niya. "Sige, tatanggapin ko ito. Pero ibigay mo ang balanse mo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ako mangingiming ipabakante itong silid na inuupahan ninyo. Maraming naghahanap ng mga upahan ngayon." Pagkasabi niyon ay iniwan na siya ng matandang bruha. Matagal na tila napako siya sa kinatatayuan bago bumalik sa loob ng maliit at masikip na silid na inuupahan nilang mag-ina. Siyam na buwan na sila sa lugar na iyon. 1,500 pesos ang upa nila roon. Libre ang tubig pero hindi ang kuryente. Walang sariling kontador iyon at nakasipilang sila sa linya ng kanyang landlady. 300 pesos ang bayad buwan-buwan. Alam niyang medyo mataas iyon dahil isang bumbilya lang naman ang gamit nila at wala sila ni electric fan, pero wala siyang choice dahil iyon ang patakaran ni Aling Rosa. Napatingin siya sa 3 taong gulang na anak na si Totoy. Nakahiga ito sa manipis na kutsyon sa sahig. Gwapo ito, singkit at mestizo, pero namayat dahil sa pagkakasakit at hanggang ngayon ay matamlay pa rin kumain. Naupo siya sa monoblock chair, paharap sa maliit na mesa at saka nangalumbaba. Kung mahina-hina lang siguro ang dibdib niya, matagal na siyang sumuko. Mula pa siguro noong ipagbuntis niya si Totoy. Mabuti na lang at matiisin siya. Kailangan talaga niyang magpakatatag para sa sarili niya at sa kanyang anak. "Huwag kang mawalan ng pag-asa, Claire. May awa ang Diyos. Makakaahon ka rin sa kahirapan. Ang mga may pananalig ay pinagpapala." Pangungonsola niya sa sarili. Maya-maya ay tumayo siya at naghain ng tanghalian. Adobong kangkong at pritong itlog ang niluto niya. Nang makahain ay kinarga niya ang anak. "Kain na, Toy, susubuan kita. Pagkakain natin, laruin mo iyong kotse mo. Magtitinda lang ako ng banana Q sa mga kapitbahay. Tapos isasama kita sa palengke mamayang hapon." "Opo," tugon nito. Ipinaghanda niya ng pagkain ang anak. Gaya ng dati, iilang subo pa lang ang nakakain nito ay umayaw na agad ito. Wala siyang nagawa kundi kainin na lang ang tira ng bata. Pagkatapos ay itinambak muna niya ang mga hugasin sa maliit na lababo bago inihanda ang saging na gagawing banana Q. Habang mainit-init pa ay ilalako na niya iyon sa mga kapitbahay.
Gagawa siya ng 20 sticks. Nang nagdaang araw kasi ay 30 sticks ang ginawa niya pero nangalahati lang ang benta niya. Nakakapanghinayang. Lalo pa at hindi naman nila nakakain ni Totoy ang natitira dahil nauumay na sila roon. Pagkatapos maglako ay magtitinda naman siya ng mga mumurahing damit sa palengke. Inaangkat niya ang mga panindang iyon sa kaibigan niyang si Marga. May maliit na shop ito sa Novaliches, sa harap ng Marquee Mall. Kababayan niya si Marga sa Quezon. Ang talagang best friend nito ay ang ate nitong si Lorna. Magkaklase ang mga ito mula elementary hanggang high school. Pagka-graduate ng high school, huminto na ang mga ito sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Sabay na lumuwas sa Maynila ang mga ito para mamasukan bilang katulong sa isang mayamang pamilya na kababayan din nila. 5 taong naging katulong ang dalawa bago nag-migrate sa US ang pamilyang pinagsisilbihan ng mga ito. Mula roon ay namasukan si Marga bilang yaya sa isang malayong kamag-anak nito na may kaya sa buhay. Ang ate Lorna naman niya ay naging serbidora sa isang fast food restaurant. Ilang buwan pa lang doon ang ate niya nang magkaroon ito ng boyfriend na isang water delivery boy. Nang mabuntis ito, naglaho na parang bula ang lalaki. Hindi tinangkang ipalaglag ng ate niya ang ipinagbubuntis nito. Umuwi ito sa probinsya ilang buwan bago ito manganak. Ngayon ay mag-6 na taong gulang na ang anak nito. "Claire, pabili nga ng 2 stick ng banana Q," sabi ng kapitbahay niyang si Andy pagkalabas niya. Nakaupo ito sa tapat ng pintuan ng inuupahan nitong silid na pagmamay-ari din ni Aling Rosa. Halos kaedad niya ito pero bata itong tingnan dahil maganda ang kutis at lagi nakapostura. Kahit umaga ay naka-makeup ito. Isa si Andy sa mga GRO na nakatira sa lugar nila. 6:00 pa lang ng hapon ay pumapasok na ito sa pinagtatrabahuhang club sa Quezon Avenue. Madaling araw na kung umuwi ito. "Heto tamang-tama, kaluluto lang niyan," natutuwang sabi niya. Ngayon lang kasi ito bumili ng banana Q sa kanya. Inabutan siya nito ng 20 pesos. "Magkano ba ang isa?" "7. Habang sinusuklian niya ito, naramdaman niya ang pagsuyod nito ng tingin sa kabuuan niya. "Hetong sukli, Andy. Salamat ha." "Claire, ayaw mo bang magtrabaho? Yung regular na trabaho. Sa tingin ko kasi kaunti lang ang kinikita mo sa mga racket mo gaya niyan at sa pagtitinda ng mga damit. Kung wala kang benta, wala ka ng kita. Lugi ka pa sa pagod at kapital." "Gusto ko rin sana. Pero mahirap makahanap ng trabaho ang tulad kong high school graduate lang. May anak pa ako. Wala namang magbabantay kay Totoy kapag namasukan ako." "Pwede mo namang iwan si Totoy kung may kamag-anak ka eh. Sayang ka, Claire. Matangkad at maganda ka. Hindi nga halata na may anak ka na eh. Kapag nagtrabaho ka sa pinapasukan ko, tiyak nagagaan ang buhay mo. Malaki ang kita. Ako nga, mahigit 1,000 isang araw ang kita eh. Malaki yun, di ba? Nakakapagpadala ako ng pera sa mga magulang ko sa probinsya. Nabibili ko pa ang lahat ng gusto kong bilhin." Umiling siya. Hindi naman niya pwedeng sabihin dito na hindi niya gusto ang trabaho nito kaya iba na lang ang idinahilan niya para hindi ito ma-offend. "May kamag-anak nga ako pero nasa Marikina pa sila. Sobrang layo rito. Hindi ko rin naman pwedeng iwan si Totoy roon dahil masikip ang bahay ng tiyahin kong iyon. Tsaka hindi ako masyadong close sa kanila." "Ay ganoon? Sayang ka kasi. Sakto pa naman kailangan ng waitress sa club namin. Pwedeng-pwede ka sana. May iba akong kasamahan doon na may mga anak na rin no? Pero secret iyon sa mga customers. Ikaw, may stretch marks ka ba?" Hindi na niya gusto ang tinatakbo ng usapan nila kaya nagpaalam na siya. "Doon muna ako kina Aling Mila ha, bebentahan ko sila." Tumango ito. "Kapag nagbago ang isip mo, lapitan mo lang ako, Claire." "Sige, salamat." Natuwa si Claire dahil naubos ang lahat ng tinda niyang banana Q.
Nagpahinga siya ng isang oras habang naglalaro si Totoy. Luma na ang kotseng laruan nito. Wala na ang dalawang gulong niyon. Naaawa siya rito, pero saka na lang niya ito ibibili ng bagong laruan kapag medyo nakaraos na sila. Eksaktong alas 4 ng hapon, naghanda na siya para sa pagtitinda sa palengke. Pagkatapos iayos ang mga panindang nakalagay sa 3 naglalakihang plastic bag, ay pinunasan niya ng basang bimpo ang buong katawan ni Totoy at saka binihisan ito. Naglakad lang sila patungo sa palengke na may kalahating kilometro din ang layo mula sa inuupahan nila. Dapat ay sumasakay sila ng tricycle dahil bukod sa may kalayuan ang palengke, ay mabigat pa ang mga bitbit niya. Kasama si Totoy. Pero malaking halaga na para sa kanya ang 20 pesos na ibabayad sa tricycle. Halos 1 kilong NFA rice na ang katumbas niyon. Ipinagpapasalamat na lang niya na sa murang edad ng kanyang anak ay marunong na itong makibagay sa kalagayan nila sa buhay. Hindi siya nahihirapan sa pagpapalaki rito kung pagdidisiplina ang pag-uusapan. Magalang at tahimik na bata ito. Pagdating nila sa palengke, pumwesto na siya sa harap ng maliit na drugstore. Mabait at maawain ang may-ari niyon. Kaya pinayagan siyang magtinda sa harap niyon. Dati kasi ay nakapwesto siya sa tapat ng isang bakery pero umalis siya nang matsyempohan siya ng inchik na may-ari niyon. Sininghalan siya nito ng todo-todo kaya nag-alsa balutan siya. Ayon sa masungit na inchik, nakakaistorbo raw siya sa mga customers ng bakery nito at natatakpan pa raw niya ang mga tinapay sa display. Nakabuti sa kanya ang paglipat niya ng pwesto dahil mabait nga ang may-ari ng botika na si Mang Mario. Byudo ito at may 3 anak na dalaga. "Kumusta po, Mang Mario?" Bati niya pagdating nila ni Totoy. Ito ang nakapwesto sa drugstore, kasama ang isang dalagang katulong nito sa pagtitinda. "Mabuti naman, Claire," tugon ng 50 anyos na lalaki. "Medyo madilim ang langit. Nagdala ka ba ng payong?" "Opo, may dala po ako." Pagkatapos makipag-usap sandali, ay sinimula na niyang ilatag ang malaking karton na pag-displayan niya ng kanyang mga paninda. Nakitulong si Totoy sa paglalabas ng mga paninda mula sa mga plastic bag. Proud siya sa kanyang anak dahil sa edad nito ay nakakatulong na ito sa paghahanap buhay niya. Pagkatapos, ay naupo na siya sa dala nilang bangkito habang ang kanyang anak ay nakasalampak na sa karton. 1 oras na ang nakalilipas pero wala pa rin siyang benta. May mga tumitingin-tingin, may mga nagbubulatlat pero hindi naman bumibili. May ilan namang sobra kong tumawad, wala pa sa puhunan, gaya na lang ng lumapit na ale. "Miss, magkano ang mga shorts na pambata?" Tanong ng isang ginang na may bitbit na bigas sa plastic bag. "6 po ang 100, manang," tugon niya. Sabay dampot sa mga shorts. "Okay po ito kasi makapal ang tela." "Magkano kapag isa lang?" "20 ho." Nanulis ang nguso nito. "Ang mahal naman, 10 lang yan sa Divisoria eh." "Naku, hindi po pwede rito, manang. Ang kuha ko po dyan eh, nabenta ang 6 na piraso. 10 piso lang ho ang tubo ko riyan." Binulatlat nito ang mga shorts. "Sus, ganitong-ganito yung nabili ng hipag ko sa Divisoria. Tigsa 10 lang." "Sa Divisoria kasi niya binili, manang. Mahal na rin ang pamasahe kung sa Divisoria pa dadayo ng pagbili." Hindi nakatiis na pamimiloso pa niya. "Ibigay mo na sa akin ng 10 piso ang isa at kukuha ako ng 3. Muling sabi nito. "Hindi ho kaya, manang." "O sige, 12 na lang per peraso." Umiling uli siya. "Hindi pa rin ho labas sa puhunan eh." "Bahala ka?" sabi nito, saka pabagsak na binitawan ang mga shorts at umalis na. Inis na sinundan niya ng masamang tingin ang likod ng babae. Kuripot. Pabulong na sambit niya. Narinig pala ni Totoy iyon. "Mama, wag ikaw magalit.
'Diba? Sabi mo masama yun? Sorry anak, sabi agad niya. Mag-pray ka kay Lord na makabenta tayo ng marami ngayon para makabili ako ng bagong kotse mo pagpunta natin kay Tita Marga sa Novaliches. Opo, Mama. Pinagsalikop nito ang mga kamay at saka pumikit. Napahinga siya ng malalim habang pinagmamasdan ng anak. Pero gaya ng dasal niya, bago nakaharap si Aling Rosa kaninang tanghali, hindi dininig ng Diyos ang dalangin ni Totoy. Hindi sila maswerte ng hapong iyon. Ang naibenta lang nila ay 2 t-shirts at 3 set ng children's shorts at ilang sando. Gasino lang ang tubo niya sa mga iyon. Wala siyang choice kundi bumili na lang ng isang tali ng petsay at isang lata ng sardinas. Pwede ng ulam iyon mamayang hapunan at hanggang almusal kinabukasan. Sabado kung mag-remit si Claire ng bayad sa mga kinukuha niyang paninda kay Marga. Tuwing pupunta siya roon ay kasama niya palagi si Totoy. Bago sila makarating sa maliit na shop ni Marga ng araw na iyon, ay napadaan sila sa nagtitinda ng mga laruan sa sidewalk. May mga robot doon at naglalakihang kotseng de baterya. Napatigil sa paglalakad ang anak niya. Huminto ito sa tapat na mga laruan at pinakatitigan ang mga iyon. Napahinga siya ng malalim nang makita ang matinding pag-asam sa mukha nito. Totoy, nilingon siya nito. Ma, ganda ng kotse oh. 150 lang ito, misis, sabi ng tindero. Hinawakan niya sa kamay ang anak. Babalikan natin iyan kapag may pera na tayo, anak. Parang napipilitan lang ito nang magpahila sa kanya. Diyos ko, ano ba ito? Kailan ko ba mapagbibigyan ang anak ko sa mga bagay na gusto niya? Hanggang kailan kami maghihikahos? Naisaloob niya habang naglalakad. Bago pa humaba ang pagsisentimiento niya ay nakarating na sila sa pakay na shop. Kumusta ang benta natin, Claire? Tanong ng nakangiting si Marga nang makalapit sila. Balingkinitan at morena ito. Hiwalay ito sa asawa at may 2 anak. Batugan ang napangasawa nito na umaasa lang sa inang nagtatrabaho sa Dubai bilang domestic helper. Hindi sapat sa pangangailangan ng mga ito ang allotment mula sa biyenan nito. Ang gusto ni Marga ay magtrabaho ang asawa nito pero ayaw ng lintik na batugang iyon dahil hindi maiwan-iwan ang paglaro ng sakla sa kapitbahay. Mula tanghali hanggang gabi kong magsakla ang lalaki. Bukod doon, lasenggo pa ang hinayupak at ginugulpi si Marga kapag lasing at natalo sa sakla. Mahigit 1 taong nagtiis ito bago nilayasan ang pasangkrus na asawa. Dinala nito ang 2 anak. Hindi naman naghabol sa mga anak ang magaling na asawa nito. Baka nga nakahinga pa ng maluwag ang tarantadong iyon dahil nawala ng responsibilidad. Bumuntong hininga siya. Medyo matumal ate, taghirap talaga, tugon niya. Dito nga rin may mga bago akong pantalon dyan. Kumuha ka rin kahit 5 pares lang ng mga skinny jeans na malambot ang tela. Sige te. Kumusta na si Lorna? Kapag kuwan ay tanong nito. Lalong nang haba ang kanyang mukha. Noong isang araw tumawag ako kay nanay. Hayun, hindi pa rin daw makakain ng maayos si ate. Lalo raw bumagsak ang katawan at lagi pa ring tulala. Kawawa naman ang kaibigan ko. Nakakagat-labing komento nito. Noong nakaraang taon ay naging biktima ng sex trafficking sa Japan ang ate niya. Nag-apply ito bilang entertainer doon. Iyon ang nakasaad sa visa nito at iyon din ang ipinangako ng recruiter. Pero ibubugaw lang pala ito roon hanggang sa gahasain ito ng isang Hapones. Nagsampa ito ng kaso noong nasa Japan pa ito pero early this year ay ibinasura ang kaso laban sa akusado dahil insufficient daw ang mga ebidensya. Sabi ng Executive Director ng DFA Office of Migrant Workers Affairs, hindi totoo ang bali-balita na tinulugan ng mga ito ang kaso ng ate niya. Ayon naman sa pahayag ng isang opisyal ng Naha District Prosecutor's Office sa Japan,
Wala raw sapat na ebidensya upang idiin ang akusado sa kasong panghahalay sa atin niya. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw na niyang sariwain pa ang nangyari sa kanyang kapatid. Lalo lang kasing bumabangon ang pagkasuklap niya sa mga Hapones. Kapag nakakarinig siya ng balita na may kaugnayan sa Japan, nanggagalaiti siya sa galit. Siya nga pala, may chika ako sa'yo. Sabi ni Marga na biglang naging masigla ang mukha. May bago akong papa. Pinilit niyang ngumiti. Talaga ate? Taga saan? Kilala ko ba? Hindi mo kilala. Nagkakilala lang kami sa jeep last week. Pauwi na ako at magkatabi kami sa upuan. Guwapo, matangkad at malaki ang katawan. Benji ang pangalan at 33 anyos. At ito pa ha, bongga ang trabaho niya. Personal driver siya ng isang mayamang businessman. Imagine, 15,000 ang sweldo niya. Ang laki na, di ba? Napangiwi siya. Grabe, nabonggahan na ang ate sa personal driver. Ano, jowa mo na? Oo, sinagot ko siya noong isang araw, sa text. Bumubungis-ngis na tugon nito. Hay naku, napilitan akong bumili ng SunSim para may unlimited call. Gusto lagi akong kausap eh. Minsan, magdamagan ang tsikahan namin. Grabe, ang haba-haba ng hair ko, Claire. Alam niya ang tungkol sa 2 anak mo? Oo naman, ipinagtapat ko agad no. Tanggap niya. Sa katunayan, close siya sa mga anak ko. Dumadalaw na siya sa bahay eh. Bongga nga. Mabuti naman at may love life ka na uli. Matagal ka na rin natigang ha. Pareho tayo bakla, tigang ka na rin. Wish ko lang na may dumating ding papa sa buhay mo na magmamahal ng tapat sa'yo at tatanggapin si Totoy. Umiling siya. Naku, wala na akong balak sa mga papa-papa na yan. Ayoko nang masaktan pa uli. Pagod na ang puso ko. Sabi niya kapag kuwa'y sumeryoso. Pero sa totoo lang, okay na sa akin si Totoy. Sa aming dalawa na lang umiikot ang buhay ko. Masaya na ako roon. Charing, huwag mong sabihin yan, gaga. Bata ka pa, maganda at mabait. Marami pang magkakagusto sa'yo. Hindi naman lahat ng lalaki ay demonyo. Tingnan mo ako. Akala ko noong maghiwalay kami ng jablong asawa ko hindi na ako uli mai-in love. Dahil nadala ako sa walang kwentang lalaking iyon. Inisip ko na lahat ng lalaki ay gaya niyang walang silbi. Pero anong nangyari? 5 buwan lang namayagpag na ang alindog ko at muling tumibok ang aking puso. Kinikilig pang sabi nito. Grabe ang mga linyahan. Nararamdaman ko magtatagal kami ni Benji. Nararamdaman kong tapat ang hangarin niya sa akin. Nagkunwari siyang kinakaligig sa pandidiri. Pwede ba ate? Nanghihilakbot ako sa'yo. Parang hindi ka dumanas ng pambubugbog ng isang kabaro ng Benji na yan. Ining, laging may bukas. Iba-iba naman ang mga lalaki no? Nagkibit balikat siya. May nagpapalipad hangin sa akin sa lugar namin pero hindi ko pinapansin. Ayoko na talaga sa lalaki ate. Huwag kang magsalita ng tapos, baka ikaw ang makapos. Tudyo nito sa kanya. Hindi na siya nakipag-argumento pa rito. Hindi rin sila nagtagal ni Totoy roon. Pagkatapos ng kwentuhan at kwentahan, nagpaalam na silang mag-ina kay Marga. Abangan ang susunod na kabanata.